Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Aray ko, sakit na pa ako. Wait lang ha. Ano ba to? Sagittarius, 18 to 24 of November 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat na yun sa nakataba na puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Sagittarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami niyong energy sa mundo ito. Kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Okay, please understand lang ha. Ay ko. Medyo nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, ano? Magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan or hindi mo maiintindihan, no? Ang mga sitwasyon na meron ka sa ngayon. Either magko-crossroad ka or yung mga plano mo in life. Yan, magkakaroon ka ng trouble or pagkalito this time or palagi mo naman, sa card ko nakikita, palagi kung nakikita na magulo yung isip nyo, nalilito kayo, kung tama ba'y gagawin yung mga desisyon. Iba dito is maaaring magkakaroon ng pagko-crossroad, no? Maaaring may mga hindi nagkakaintindi-intindihan. Kung titingnan ko si Bear, at titingnan ko tong si Mice, kasi Crossroad, you want to look to the future. Pero, handito ka sa Mice. Medyo magulo isip mo, or magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa paligid mo, or sa sitwasyon mo ngayon, no? And with the Crossroad, na handito rin na, kung titingnan ko siya, is dalawang road siya. Either you want to crossroad or you want to stay or to back. Diba? Total, sinabi ko naman yun sa inyo in the past na andito yung also a freedom. Sa iba is magkakaroon kayo ng freedom. No? And then, sa nakikita ko rin sa iba sa inyo is andito yung, kumbaga, you have an ability or you have a power to choose your destination. No? Kailangan lang talaga dito ng lakas ng loob. Nandito rin yung you want to protect yourself and nandito rin kasi yung iniisip mo rin kasi yung iyong finances, no? Sa nakita ko dito. Kaso yun nga, dumatating ka kay may kay Crossroad. Pero nasa sayo daw to, kailangan lang daw dito ng lakas ng loob. Kumbaga, you are the leader ng iyong destination, no? Sa nakita ko dito. Ikaw yung magli-lead. O kumbaga, ikaw yung boss. Kung tingnan mo si Bird, diba? Si Bird kasi is malaking tao siya, diba? Ay, malaking hayop, diba? Kumbaga, parang you are the boss. Okay? You are the boss how to manage your destination this time, no? So, nakita ko dito. And also, andito rin yung sa iba sa inyo is medyo nagkakaroon na talaga kayo ng hindi stress, ganyan, pag-aalinlangan, or andito yung situation na makakaramdam daw kayo ng nervyos o pagkalito, something ganun sa iba. Yan. May mga decisions in life kayo na tatahakin o tinatahak this time. Either you want to separate sa isang situation, ganyan. Maaaring nagkakaroon din ng pag-aaral, ano? Maaaring pinag-aaralan din mo din yung mga bagay-bagay. Ingat na kayo na pag-iinom ng kape, ha? Yung iba dito ang hiling uminom ng kape. Okay lang, basta wag lang, okay naman, wag lang, ano ha? Wag lang sobra. Kasi we have the mice din kasi. Gusto di ba si mice is ano siya, sakit, ganyan. Ingat-ingat ka rin, no, sa ano baka iba sa inyo is magkaroon kayo ng ano, mga infection, mga disease, or magkakasakit ka because of the ano, dumi, ganyan. Duming paligid, ganyan. O kaya merong sa paligid nyo na burara, ganyan, di ba? I hope hindi naman kayo yun. Kasi the mice, di ba, ang mice kasi is parang madumi siya, di ba? Maaring ikaw or there's a person here na medyo madumi rin siya or para siguro siyang pagka ano ba to? Nag-alis ng gamit o ng damit nahandyan lang na parang ahas. Diba? Yung ahas kung saan doon naiiwan yung kanyang skin. Diba? Ganun din. We come din sa mice, nakikita ko rin dito, wala bang may amoy sa paa dyan.
Diba? Yung may mga amoy-amoy, kilikili, paa, ganyan. Basta mag-ingat ka, no? Hindi ko na inaano, yun ang nakikita ko lang dito, comes dito. Ingat ka, yun daw ang pag-iisipan mo. Medyo pinag-aaralan mo yung mga bagay-bagay na ito sa nakita ko dito. Andito din yung maaari nagre-research ka na ng mga bagong gusto mong gawing activity or gagawin mong destination or mga gagawin mong bagay sa buhay mo. Yan, maaari nagre-research ka na or you are thirst of knowledge. Maaari may pag-aaralan kang muli or uhaw ka lang talaga sa knowledge or sa pagre-research, no? Kumaga meron ka mga inaalam sa iba sa inyo ng mga mystery, na mga maaring may tao na may mga sikreto na inaalam nyo sa iba sa inyo, ganyan. Maaring sa sarili nyo, inaalam nyo kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo, ano ba ang dapat ang gawin ko. Yeah, may mga pag-aaral akong nakikita sa iba sa inyo. Tingnan natin ang energy mo. Mga ko nasa balikat ko. Energy ni Sagittarius. Energy ni Sagittarius. Iba dito kasi, when it comes sa burden, kasi nakikita ko dito na maaaring iba sa inyo naghihirap kayo with it kasi tinabihan siya ni Mais. Ibig sabihin, may mga problema kayo sa pera dito. And then, andun yung kayo, alert kayo sa when it comes to finances, kaperahan. And nandito kayo sa pag-isip. Diba? Nagkakaroon kayo ng thinking of level up when it comes to yourself, ganyan, level up sa kaperahan, level up na something na i-level up mo yung sarili mo. Kakaroon ka ng pag-iisip na gano'n. Baka naghahanap ka ng solution, paano ka karoon ng money, makaipon, o mga bagong negosyo, ganyan, pagkakaperahan, o pag-iiba ng landas. Energy ni Sagittarius this week. Knight of Swords. You have the air sign and the earth sign. The earth element pala. The Wheel of Fortune and, pwede kong malaman, bakit? The Fire. Naku. Ito na nga. Paano nyo nasasabi sa akin? Paano nyo nasasabi sa akin nito? Paano nyo nasasabi sa akin to card? Anong ibig sabihin? Anong niya? Ay, naku. If ever lang po. If ever, hindi eh. If ever, walang if ever na nangyayari dito. We have the water element. The air in Libra. The earth. The air. The fire. The fire. And the water. Okay. Energy mo this time, this week, is nakikita ko dito na may mga biglaang mangyayari sa'yo kasi may mga pag-iisipan ka raw. No? Na gusto mo mag-iba ng direksyon or you want to chase your dreams in life. Pero ang nakikita ko dito is mapanghihinaan ka ng loob. Or andito yung sa sitwasyon na malalack of planning ka this time kasi wala ako nakikita ang desisyon sa iba sa inyo. Maaring malilito daw kayo this week, no? May mga pagkalito, may mga problema rin sa money, trabaho, ako nakikita. Andito rin yung situation na magkakaroon kayo ng doubt, no? Yan, may mga doubt sa sarili, na hindi makapagdesisyon sa isang bagay or hindi makakapagsalita sa isang bagay because is magigilty siya, no? Or baka maaring ma-hate niya yung sarili niya. May mga kakikimkimin daw kayo this week, no? Because of the disappointment na hindi nyo makuha or ma-chase yung dreams in life nyo. Lalo na when it comes sa money, sa crossroad, ganyan.
or look to the future. May mga didibdibin daw kayo, lalo na related ang trabaho, money, ganyan. Tapos, it's more on failure, ako nakikita dito. Pero ang sabi dito, kung makapag-desisyon daw kayo, kasi tinanong ko, ano, if ever, di ba sabi ko, if ever po, ano mangyayari? Sabi dito, we have the 10 of Cups. Ibig sabihin, if ever na ikaw is mag-move on or mag-crossroad ka sa buhay mo, is more on happiness ang nakikita ko sa iyo. Kasi this is a complete happiness with the 10 of Cups, no? Pero sa iba sa inyo kasi dito, ang energy nyo is may mga didesisyonan kayo na hindi kayo makapag-isip. Magdadalawang isip kayo this week. Malalack of trust kayo sa sarili nyo or teka lang hugutin ko. Malalack of trust kayo sa sarili nyo, sa mga desisyon nyo sa buhay nyo. Magdadalawang isip daw kayo. Ingat kayo sa pera ha, kasi may nakita rin ako na bad news when it comes to your money. Yan nga, yung mga walang ipon, no, sa nakita ko dito, is more, syempre, no, kasi wala kang ipon. Bad news nga yun, di ba? Alam mo, sabi dito, may tao ako nakikita na hindi ko alam kung nangyari na to or hindi. May tao kasi nang iinsulto or iinsultuhin ka. Parang, paano tawag dito? Hindi ko alam kung bastos siya. Parang may pagkabastos siya. Immature siya. Hindi ko alam kung dahil sa galit siya or makapagsalita sa sa'yo na hindi maganda, hindi masasaktan ka this time, no? And then, nakikita ko rin na parang wala ka na rin tiwala dito sa tao na to. Parang alam mo naman na hindi ka niya mahal or ikaw ang hindi ka niya mahal or ikaw hindi mo siya mahal. Parang something ganun ako nakita. And then, nakikita ko dito na may tao, ikaw or just a person here na mapaparanoid, no? Or ikaw napaparanoid ka na sa life mo kasi hindi mo ma-chase yung dreams mo, hindi mo ma-chase yung gusto mo. Yan, hindi ka makapag-new directions in life, hindi sa paniniwalain mo yung sarili mo na darating din yung time na magiging okay ang lahat. Kasi why? Natatakot ka kasi mag-crossroad, no? Nandito yung takot kasi hindi mo alam yung pag nag-crossroad ka, hindi mo alam kung ano yung magiging resulta nun sa pag-crossroad. Pero tinanong ko naman si Card, kung mag-crossroad ka dito is, we have the 10 of Cups nga, ibig sabihin, magiging masaya ka raw. Kailangan mo lang daw talaga na magkaroon ng decisions in life, no? Dito. And, kumbaga, we have the King of Coins din kasi, and the 4 of Wands. Ibig sabihin, nakita ko dito, you will attract money, no? Kung makapag-decide ka, is ma-attract mo daw si money. Ma-attract mo. You will receive a blessing from the universe kasi handito rin kasi si Wheel of Fortune. Ibig sabihin, kung magko-continue ka dito kay Wheel of Fortune, yung lucky, hahabulin ka niya. Pero it's up to you. Wala sa akin to. Wala sa akin to. Hindi ko naman sinasabi na alisin niyo yung isang bagay na meron kayo sa ngayon. Ang gawin niyo lang siguro is, iba sa inyo, change decisions in life. It's up to you how you handle your life. Diba? Nasa sa'yo to. How you handle your life. Bibigyan ko lang kayo ng mga kung ano yung mga nakikita ko sa card, no? Yun. Ingat ka, no? Kasi may magma-mind games sa'yo. Or ikaw, mina-mind games mo nga yung sarili mo. Yun. Yun, ang nakita ko. May tao. Mag-ipon ka ng money, ha? Hindi ko nakikitang may ipon ka. Kasi ngayon, iba sa inyo na lack of goal kayo, nawawala yung layunin nyo eh. Kahit may layunin kayo, hindi kayo makapag-desisyon. Lack of effort, lack of money, sa nakita ko dito, walang ipon, tatama rin daw kayo this time, no? May mga unhealthy lifestyle ako nakikita dito. Ibig sabihin, wala talaga kayong ipon at yung iba dito is nalalack of common sense. Kumbaga siguro kasi natatakot, no? Kasi natatakot sila from the unknown if ever nagko-crossroad sila. Ganun nakita. Mahirap talaga mag-desisyon. Yung iba dito walang achiever, oh. Wala kayo na-achieve. Pero nasa sa iba rin. Kumbaga, yung iba hindi nakakapag-think ng advantage na isang sitwasyon. Ganyan. Anong parating? Kay Sagittarius. Maaring ikaw o may tao dito na hindi nakakapag-think ng advantage in life. Ganyan. O kaya wala siyang plano.
sa'yo or wala siyang plano in the future. Or vice versa. Parating ka sa Sagittarius. Yung dalawa talaga. Kung nahirapan si ate. We have the Emperor and the Two of Cups. Okay. We have the Strength, the Leo. The Water and Cancer, and we have the Aries. Fire and Aries. Tingnan natin. Ano yun? Parang ang lapit nung ano na yun ah. Helicopter ba yun? Helicopter. Anong pwede ko malaman kaya? Ano? Anong mayayari? Parating sa'yo. About what? Saan? Ano mo to? Ikaw to. Fire and Sagittarius. The water element. The earth and Capricorn. The water. Ito, tama sa atin to. Sa atin to. The earth and Taurus. And we have the fire and Aries. And the earth. Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. Ang parating sa'yo, meron pala dito. Two of Cups. Sinabi ko na to, di ba? Water. Tsaka fire and Aries. Okay. Ang parating sa'yo, may tao daw na malapit sa puso mo na may sakit or may nararamdaman siya. Pero magkakaroon ng pag-uusap na related ang money. Ipag-uusapan kayo na related ang money. And then, yung iba sa inyo is may marireceive daw kayo. Either gift, a valuable things, ako nakikita. Maring nangyari na to in a past a week or a month or a day. Or mangyayari pa lang to sa iba. No? Yung ito naman sa iba sa inyo is merong for the 2 to 3 days ago or mangyayari pa lang, days, hours, or weeks, month, ganyan nakakita dito. May magkakaroon dito ng dealing or pag-uusap. Ako na nakikita sa inyo na related ang money ng isang tao. Kung may tao dito na may sakit, ako nakikita dito. No, yun. Maaring may susuportahan ka ata. Hingi ata, siguro susuportahan mo siya or hihingi siya sa'yo ng tulong. Yun na nakikita ko. Kasi hindi mag-share siguro ng goals or someone want a partnership for helping or support, ganyan. Ako nakita dito, maaring ito is related to sa asawa mo or sa magulang mo. Ako nakita, kapatid. Pwede din kapatid. Pwedeng kapatid. And then, sa iba naman sa inyo is, meron daw kayong didesisyonan sa buhay nyo. No? Magkakaroon kayo ng decision making this week. Either kayo is aalis sa isang situation nyo or magbabago kayo ng mga desisyon sa buhay nyo. Andito na you want to chase your goal kasi marami kang wish come true na gusto mo makamtan sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Maaring iba sa inyo is magkakaroon kayo kasi ng lakas ng loob dito. Yung iba dito magdadalawang isip eh. Kung ito is related sa, yes, we have the Queen of Pentacles. So ito is related sa trabaho. Nakita ko dito, iba is, kasi we have the offering of opportunity this time, at may nakita rin ako mga papers, documents, or something, hindi ko alam eh. Basta paper document something. Kung ito sa trabaho, handito yung sitwasyon na maaring iba sa inyo is aalis kayo or magdi-decide kayo to change or magko-crossroad na kayo dito. May pag-alis ako nakita, either travel, adventure, a new work, new job, opportunities,
ako nakita dito. And also, kung ipo-pursue mo itong nakikita ko dito, also the wish come true. And if you are focusing, kasi nakikita ko dito, magde-decide ka dito sa sarili mo eh. O, ayan o. All your wishes will come true. There's a victory and success ako nakikita dito. And then, magiging maganda yung future mo or magiging maganda yung papasukan mo this time sa nakita ko dito. You need to keep fighting lang din, no? Kasi ikaw to, the 9 of Wands, Sagittarius, no? Sa nakita ko dito. Kung mag-change ka ng trabaho, yes. Kung titingnan mo to, di ba? Ito si Queen of Pentacles. Tapos meron dito ang Ace of Pentacles, di ba? Sabihin, there's an opportunity ako nakikita sa'yo dito. Iba dito mag-aalangan kayo. Either ito sa trabaho or either ito sa destination na gusto nyo puntahan. Iba magdadalawang isip eh. Iba dito, mag-crossroad. Pero you need to keep fighting lang, no? Keep fighting lang. This is a decision making ako nakikita dito. Yan, may mga decision making ako nakikita sa iyo dito. Mga bagong trabaho, yan. Siguro ano to, siya ba dito is, yan nasabi ko na pala, no? 1 month, 3, 2. Parang ganun, 3, 2. Iba dito baka baka dumating to ang 4. 4 days, 4 weeks, 4 months. Ako nakikita sa iba. Yan parating sa inyo. Pagdidesisyon. Pagpili ng destination or yun nga, iba dito is pag-uusapan yung money, trabaho. Ganyan. May mga sitwasyon. Ingat din kasi nakita ko dito, ikaw or malapit sa puso mo na makakaramdam ng pagod. Oo, masakit. May sakit ata. May taong may sakit ako nakikita. May taong may sakit. Ikaw or itong si Emperor ako nakikita. No? Malapit sa puso mo. May taong may sakit daw. May makakaramdam dito ng ulo, sakit ng ulo, paa. Masamang pakiramdam. Anong dapat iwasan ni Sagittarius? Baka ikaw, sasakit ulo mo kasi ang dami mong dapat desisyonan or iisipin this time. 5 of coin again. Lumabas na yan dito ah. Anong pwede ko malaman kay 5 of coin? Bakit po? The death. About the 9 of sword. Water in Scorpio. And the moon. Anong niya? And the earth in Taurus. The water in Pisces. And the 10 of Pentacles. The earth in Virgo. And you have the 8 of Wands, fire in Sagittarius. This is you. And maybe you're connected to Leo. Or fire sign din kasi ikaw no? Sa kasi Leo. And the Hermit. The earth in Virgo. Okay. Iwasan mo daw yung masad. No? Kasi magkakaroon ka ng mga sadness, pag-aalala. Yan, baka maaaring hindi ka makapagtulog, may mga isipin ka every night, lalong-lalo na related ang money, decisions in life, ganyan. May nakakita ko sa iyo na may mga gusto kang ayusin sa buhay mo, no? Yan, pag-iisipan mo daw yun eh. Lalo na yung pagdating sa iyong money. And then nakikita ko rin dito na there's a burden, ako nakikita sa iba sa inyo, may mga pag-uusapan na maaring related ang money or related ang destination mo, isipin mo yun, pag-aalala. Yung mga sa inyo is magkakaroon ng migraine, insomnia, takot, pag-aalala. And then, more on, illusioning sa iba. Illusioning, hindi mapagkakatulog, pag-iisipan every night. And also, may paghihigpit sa money or magkakaroon ata dito ng separation, no? Either ito is pag-iisipan mo na gusto mong umalis sa isang bagay, relationship or trabaho man yan. Yan, may mga pag-iisipan yung ganun eh. May separation kasi ako nakita, may burden. Yung mga iwasan, may mga part na yun, Sa iba dito is maaaring makakaroon ng pagtatalo or hindi pagkakaintindihan sa loob ng family or trabaho or medyo magulo isip. There's an unexpected ako na nakita na magaganap sa inyo this time, lalo na when it comes sa money, trabaho, family.
Also, handito ka sa sitwasyon mo na maaaring ikaw is magre-retire or may magre-retire or may i-withdraw ka sa buhay mo. Pag-iisipan mo daw yun eh. Pag-iisipan mo kasi yung destination mo this time. Iwasan mo daw yung masyadong mapag-isip. Iba sa inyo may problema talaga kayo sa pera. Iwasan mo daw yun. Kasi, kailangan dito is tamang destination. Continue ka lang daw sa iyong direction to find your goal. Huwag mong isipin masyadong alalahanin. Kailangan dito is strength, confident, no? Kailangan dito is may magbubukas daw sa iyo na isang pintuan to enter. Ganyan. Maaaring yung pag-iisipan mo siguro yun. Sa iba sa inyo. Iwasan mo yung maging mapag-isip. No? Kasi nandito ka rin sa naghahanap ka ng tamang destination sa buhay mo this time. May mga pag-aaway when it comes sa family ha. May mga pagtatalo ako nakikita. Or pag-uusapan, ganyan. Maaaring related ang money, trabaho, ganyan. Sa iba sa inyo, para makakaramdam na kayo ng walang kapag-asa. When it comes to a love, kamusta sa love, Sagittarius? Magiging stressful kayo, magiging stress kayo dito. Stress, depression, pagkalito, anxiety sa iba, or pag-aalala lang sa iba. Siguro hindi naman ganun kalaki yung pag-alala nyo, pero may pinag-uusapan dito na related ang money. May mga related ang promises, related ang mana, related ang family matter to eh. Money matter. Tsaka yung mga paghihigpit ako nakikita sa iba. Someone's breaking a promises or breaking rules. Hala, ano to nak? Pupo. Ano ba yan, mami? Nakakatuwa yung ko. Parang siya. Alam yung bata na parang walang kamuang-muang. Ano yun, mami? Parang gumagano yung una. Ano yun, mami? Sinasabi mo. Ang cute mo na. Love, Sagittarius. Siya yung yung puti, yung taga ng aking mga tissue. Pag naiwanan mo yung tissue dun sa table, maya-maya kalahati na yun. Dadali niya dun sa bahay niya yung tissue. 6 of coins. My goodnesses, the devil. Ano to? Anak. The tower, oh. When it comes to a love, alam mo yung ikaw yung umitindi ng lahat, ikaw yung nagbibigay, either nagbibigay ka ng financial, mapagbigay ka kasi masyado Sagittarius. Kahit na minsan nasasaktan ka, na lang yun, kinikip mo yun. No, kasi, hindi ko alam, ba't kinikip mo siya? Yun, ikaw yung nagbibigay ng pahalaga, maalaga ka actually. When it comes sa love, maalaga ka. Wala, ano to? Ba yan? Kaya nga. May nahipo ako sa ulo ko Yan, when it comes sa love, maalaga ka. Financially, emotionally, lahat binibigay mo sa love, no? Sa nakita ko dito. Kahit tinatanggap mo na kahit ikaw na lang yung magbigay, ganyan. Inaano mo yung kinikip mo na lang yung nararamdaman mo. Kahit na nagkakaroon ka ng disappointment sa kanya kasi parang ikaw na lang yung giving, ganyan. Nandito na rin yung yung you want to release yung sitwasyon mo dito, sa nakita ko dito. Parang gusto mo, ayaw mo na ng ganitong setup sa nakita ko dito. Kasi masyado ka mapagbigay daw. Maaring na dito ka na rin sa sitwasyon mo na it's more on disappointment. Ganyan. Nai-stuck ka lang talaga dito sa relationship. Kasi ikaw yung mapagbigay at palaintindi. Ikaw rin ng pere. Or vice versa tayo
May aalisan ka talagang isang sitwasyon. Yung iba dito maghihintay kayo ng sign to move on to something, no? Tingnan natin ang advice sa'yo. Universe, ano advice nyo kay Sagittarius? The Judgment. The Fire. And the Moon, Water, Pisces. Bakit po Judgment? The Eight of Cups. The Water and Pisces. Universe. And we have the Ace of Wands. And the Four of Wands. Okay. Have the Water element and we have the Aries in Fire. Okay. Ang ano niya sa'yo, advice niya sa'yo is something must be let go in your life, no? Something must be let go in your life para makaptan mo si achievement and happiness in life, ano? Sinasabi dito, it's up to you to make it happen. If you want to make a new beginning or mag-change ka ng iyong mga decisions in life or magkaroon ka ng transformation sa sarili mo, ganyan. It's up to you to make it happen, no? Na i-withdraw mo yung mga bagay o umalis ka sa isang sitwasyon na hindi ka na nagiging masaya, no? Sinasabi dito. And you need to escape or let go or withdraw or retire sa isang sitwasyon. Or you need to walk away or change decision, abandon the old version of you. It's up to you how you change or to transform. Ano? Nasa sayo daw to, sinasabi ito. Kasi nasa sayo daw ito kung gagawin mo. It's up to you to make it happen nga sinasabi. Pero this is a breakthrough na offer niya sa'yo, na sinasabi niya sa'yo na it's time to awake. No, it's time to awake. You need to trust your intuition. Kasi minsan lang ako magbigay ng opportunity sa'yo na ikasisiya mo this time. No? Kumbaga, kung hindi ka na masaya, you want to decide to change, ganyan, to change how, kung paano ka mag-transform, nasa sa'yo yun, no? Wala kay card, wala sa iba, nasa sa'yo, how you transform yung sitwasyon mo. No, it's up to you to make it happen. Kung gusto mo mag-try na another new path, it's good. Kasi why? Magiging masaya ka. It's more on achievement or change decision, something ganyan na sa iba, no? And you need to abandoning something because it's more on disappointment ako nakikita sa'yo sa ngayon, sa iba sa inyo. Or iba sa inyo is nag-iiba na yung mga perspective nyo sa buhay nyo. Magkakaroon kayo ng mga new perspective in life. Pero sinasabi rin dito, magkaroon kayo ng self-evaluation sa sarili nyo, and this is a time to decide, this is a decision making, learn from the past, yan, kailangan mong matuto rin, sinasabi dito, and try a new things or new adventures in your life para makita mo at ma-achieve mo yung success mo in life, or yung goal mo para ma-achieve mo siya, no, sinasabi dito. Yun, sinasabi. Iba dito siguro, there's a new job ako nakikita. New job, new work, new fashion, ganyan. Gawin mo daw yon. Mag-task ka daw. Is more on, creativity rin sa iba. Creativity, ganyan. Nasa sayo daw to. Yung positive motion na to is nasa sayo. Wala sa iba. May makikita-kita, ako nakikita, no? Na malalapit sa puso, may celebration, getting together, family, reunion, friend, may mga enjoy or fun, or mayroong mga surprise parties, event, ganyan. So, iba dito, maano may pupuntahan kayong wedding, or may getting together lang siguro. Either community teamwork, o may pupuntahan ka, or may coming home sa iba. Ako nakikita. Iba dito, hang no? Iba dito, hangman eh. Iba dito, hangman kayo. May tao daw dito na they willing to support you sa mga decision mo sa buhay. Malapit to sa puso mo. Either this is your friend. Yan. This person, maaaring a part of the family, ako nakikita dito. Yan. They willing to give love and support daw sa'yo. So, supportahan ka daw niya para sa pagbabago mo. Baka friend mo to, ganyan, or family member, no? Yun ang sabi. Justice. Okay naman daw, kung mag-iiba kayo, okay naman daw. Kasi iba nang dadalawang isip. Ang gulo ng isip ng iba, no? Ang gulo ng isip ng iba. Pero it's up to you to make it happen, no? It's time to awake and transform, sinasabi dito, no? Decision making na daw to. Nasa sayo na to.
Arigatou namaste, God bless.